Isang mapagpalang gabi sa bawat isa sa atin, mga kapatid kay Kristo, mga mahal naming nakikinig sa YouTube channel, at mga nandito ngayon nakasama natin sa ating Messenger group call dito sa CDCM United. Isang magandang umaga sa ating lahat at naway pagpalain tayo ng Diyos na may likha, ng Diyos na may kapal, at ng Diyos ng may pagmamahal sa ating bawat isa. We are thank God because another day is another life na binigay sa atin ng Diyos upang tayo makapagpuri at makapagsamba sa Kanya. At ngayong umagang po ito ay tayo naman ay dadako naman sa mga sa salita ng Diyos na ating papakinggan. Pero bago po yan na ating mapakinggan, siyempre purihin mo natin ang Diyos sa mga awitin na panglangit na ating ihahandog sa Kanya. No? So, ang niyo pong presider ngayong umagang ito, Brother Joseph Wagnad. So, atin munang umpisahan ang ating gawain sa magitan ng pambungad na awitin na ibabahagi po sa atin ni Sister Gemaline Mangayat at susundan po ng opening prayer ng inyong lingkod. As we gather, may your spirit works within us. As we gather, may we glorify your name, knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we came. We'll be blessed because we came. As we gather, may your spirit works within us. As we gather, may we glorify your name, knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we came. We'll be blessed because we came. A steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. May are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. As we gather, may your spirit works within us. As we gather, may we glorify your name, knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we came. We'll be blessed because we came. A steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. May are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Tayo po ay manalangin. Maraming salamat o Diyos sa iyong kabutihan sa aming mga buhay. Maraming salamat sa walang hanggang pag-ibig mo sa amin. Maraming salamat pagkat binigyan mo na naman kami ng bagong umaga, bagong pag-asa, bagong kalakasan, na harapin ang bagong araw sa aming mga buhay. Isang bagong araw na punong-puno ng challenges,
isang buong araw na punong-puno ng mga hindi namin alam kung anong mapangyayari. Pero anuman ito, Panginoon, alam namin na nandyan ang iyong presensya at kami ay nagpapasalamat sa iyo, Panginoon. At sa oras po na ito, amin pong ipinapanalangin or aming inalapit ang aming gawain ito at iyo pong basbasan ang aming mga maririnig na iyong mga salita at hayaan mo na po tumimot to sa aming mga pusit isipan at maging kalakasan ng aming espiritual na pamumuhay, Panginoon. Maraming salamat sa iyong walang hanggang pag-ibig. Maraming salamat sa walang hanggang pagmamahal sa bawat isa sa amin. Ikaw ang Diyos na mapupurihan. Ikaw ang Diyos na mapagmahal, Lord God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Ikaw ang may taas sa aming mga buhay. At ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, sa ating mga ka-YouTube channel na nag-review sa ating mga gawain, please like and share ang ating YouTube channel, ang mga video na nandito sa YouTube channel na ito, and paki-share sa iba para sila rin ay makapakinig ng mga ganitong mga gawain para sila rin ay ma-bless sa mga salita ng Panginoon na ating ibinabahagi sa kanila, sa ating lahat. Ayan. So, please subscribe also and hit the notification bell icon para ikaw ay always na ma-update sa mga ina-upload natin ditong video na bagong video. Ayan. So, sa oras po na ito ay tayo na po magpatuloy sa ating gawain at tayo po muna ay bago tayo kumain sa ating mga physical foods or baka yung iba ay maganang nakakain. But at this time, we will eat first our spiritual food, which is ang pupuno po sa ating puso, sa ating damdamin, at magpupuno sa ating spiritual na pamumuhay at maririnig natin kung anong mensahe ng Panginoon sa pamagitan ng kanyang servant na gagamitin sa umagang ito. So, sa umagang ito, atin na pong tinatawagan ang ating speaker, wala pong iba, kundi si Brother Rinaldo Buenaventura. Isang napakagandang umaga sa ating lahat, mga kapatid kay Kristo. Ngayon ay Friday at ang ating pag-uusapan ngayon ay tungkol sa tinatawag na wow, the power of love. Okay, so bago natin simulan ang ating topic for this morning ay gusto ko lang tanungin sa inyong lahat na nandito sa ating group chat, no? Dito sa ating CDCM Reunited GC at sa lahat ng mga makikinig sa umagang ito. Ano ba sa inyo kapag narinig ninyo ang salitang wow, ano ang pumapasok sa isip ninyo? Or ano yung nagre-reflect sa inyong isipan kung naririnig nyo ang salitang wow? W-O-W. Okay. So, bago natin simulan, manalangin muna tayo. Okay? Our gracious Heavenly Father, maraming salamat sa umagang ito na iyo pong ipinagkaloob sa amin na kami ay natipon-tipon muli upang pagbulay-bulayan ang iyong mga salita. Nawa, ang mga salitang ito ay tumimo sa aming isipan at maisabuhay namin ito sa aming pang-araw-araw. Ganon din po ang mga nakikinig sa group chat na ito, sa YouTube channel ng CDCM Reunited. Ikaw po ang siyang gumabay sa kanila. Ganon din po ang siyang magbabahagi ng iyong salita sa umagang ito.
ikaw ang magbigay sa kanya ng buong kalakasan upang ito ay maibahagi niya ng upang ito ay maibahagi niya ng tama. At kung ano man po ang pagkukulang ng maibabahagi ngayong umagang ito, ay ang iyong Espiritu, Panginoon, ang siyang magdaragdag kung ano man ang mga kulang sa topic na aming pag-uusapan sa umagang ito. Ito po ang aming idinadalangin sa pangalan ng anak mong si Jesucristo. Amen. Ayan, so tulad ng intro natin kanina, yung sinabi ko kanina, kapag naririnig natin ang salitang wow, ano ang pumapasok sa ating isip? Okay, syempre, pag narinig natin ang salitang wow is, 'di ba, parang excited or surprisingly ganon. So na-surprise kasi wow, lalo na pagka receive ng gifts, naka-receive ng mga regalo or naka-receive ng award and so on, Siyempre, magiging masaya tayo at masasambit natin yung word na wow. Wow, super cute. Ganon, di ba? Wow, ang ganda. Or wow, napaka gwapo. Ganon. Yung ating may isip. Kumbaga, na-appreciate natin. Yan, na-appreciate natin yung binigay sa atin or yung nakikita natin. Ganon. Ang title ng ating topic is Wow, the Power of Love. O, tingnan natin. Wow, the Power of Love. Ang ganda sa title pa lang, ang ganda na mapapaisip na kayo, Bakit love? Okay. Ganito yan. W-O-W. Wow. Okay? Pag sa Bible, may acronym tayong ginawa dyan. Okay? And ito yung una. Ito kasi yung mostly na nakakalimutan na ng bawat tao. Ito yung basic, kumbaga, na hindi na natin nagagawa. Okay, ano ba to? Ito yung worship God first. Okay? Worship God first. Sa atin kasi inuuna natin na i-worship na yung kumbaga imbes na si Lord yung unahin nating i-worship, iba. Paggising natin ng umaga, ang tawag dito, paggising natin ng umaga, bangon agad. Anong gagawin? Maghihilamos, kakain, whatever, soever. Hindi na natin naiisip na magpuri sa Panginoon or magpuri sa Panginoon. Ano ba yung pagpupuri dapat sa Panginoon? Which is yung panalangin natin sa umaga bago tayo gumayak sa ating gawain, sa pagpunta sa school or sa pagpunta sa trabaho or kung ano man yung ating gagawin. Syempre, kailangan mo nating mag-pray sa Panginoon. Okay? Ang isang pamamaraan ng worshiping of God is yung praying, yung pagdalangin natin sa Kanya or yung pag-pray natin sa Kanya. No? Yun yung isa nating nakakalimutan. Yan yung isang love. First love. Kailangan na mahalin muna natin yung Panginoon bago natin mahalin yung ating susunod
na mga gawain. So, ang tunay na pag-ibig ay nagsisimula sa pag-ibig natin sa Diyos. Okay, ulit natin ang tunay na pag-ibig ay nagsisimula sa pag-ibig natin sa Diyos. Okay? Kapag mahal natin ang Diyos, kapag mahal natin ang Diyos, natututo tayong magmahal ng tama sa ibang tao. Yun. So, get ang ibig kong sabihin na kapag mahal natin ang Diyos, natututo rin tayong mahalin ang ating kapwa-tao ng tama. Kasi sa atin, mahal lang natin ang Panginoon pag meron tayong kailangan. Mahal lang natin si Lord kapag tayo'y nahihirapan. Katulad ng sa kantang Lord Patawad, di ba? I think related kayo sa kantang yun. So, ang content kasi nun is nagdarasal lang siya kapag meron siyang kailangan niya ng bagong kotse, kailangan niya siguro ng bagong sapatos, ng bagong jowa, or kung kapag nag-break sila ng kanyang jowa is, Lord, please help me. Lord, bakit break niya ako? Give me a sign. Why? Ganon. Yung nangyayari. Kumbaga, ganon yung nagiging senaryo natin. Okay. So, worship God first. Sa tingin ba natin sa ating sarili, kaya natin gawin yan everyday? Well, maybe, di ba? Hindi natin alam. Kasi ang hirap naman sabihin na, oo, kaya ko. Pero pagising natin ng umaga, nakalimutan pala natin. Saka lang natin maalala, nakalimutan kong nag-pray bago ako gumising. Or nakalimutan kong mag-worship sa Panginoon bago ako magpunta or gumawa ng aking mga dapat gawain. Ganon. So yun nga, ang tunay na pag-ibig ay nagsisimula sa pag-iibig natin. Ay nagsisimula sa pag-ibig natin sa Diyos. Kapag mahal natin ang Diyos, natututo tayong magmahal ng tama sa ibang tao. Okay, yan yung isang W. At makikita natin yung verse na to sa Matthew 22 verse 37. Ano ang content ng Matthew 22 verse 37? Okay. Ibigin mo ang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon. Ano? Okay. Ibigin mo ang Panginoong Diyos ng buong puso. Ulit. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso. Yan. Diba? Napaka-iksi ng verse. Napaka-iksi rin ng W na first na worship God. Okay? Okay. So, yun nga. So, worship God first. Ang tunay na pag-ibig ay nagsisimula sa pag-ibig natin sa Diyos. Kapag mahal mo or kapag mahal natin ang Diyos, natututo tayong magmahal ng tama sa ibang tao. At makikita natin ito sa Matthew 22 verse 37. Ang sinasabi ay, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso. Yun. Matthew 22 verse 37. Dito naman tayo sa pangalawa. So tapos na tayo sa worship
God first. Offer love to others. Kung kanina ay worship God first, ngayon naman ay offer love to others. Hindi lang yung kumbaga hindi mo lang dapat sinasarili ang love. Kailangan mo ring i-offer sa iba. Hindi porke i-offer mo yung love is ibang love na. Oh, kasi maraming offer yan. Okay, i-offer ko yung love ko kasi 'di ba ganito, mahal kita, 'di ba? Kumbaga literal yung love eh. Yan, literal yung pag-o-offer natin sa love. Pero dito sa ating topic is hindi siya love na as in na yung nakikita or yung nararamdaman natin sa ating mga jowa, sa ating mga boyfriends and girlfriends, sa ating mga ka-heart, sa ating mga basta ganun na, basta ka-heart. Wala namang ibang term na dapat gamitin pa, di ba? Okay. Yan. Offer love to others. So, kapag ito yung ating ginawa na offer love to others, ay dito natin ipinapakita yung kabaitan natin, yung pagtulong natin sa ating kapwa or pagpapatawad or pagtulong sa kapwa. Okay. So, kapag mahal mo ang isang tao, tulungan mo siya. Wag lang yung tutulungan mo siya kasi meron kang kailangan. Tutulungan mo siya kasi need mo siya, kailangan mo siya. O di naman kaya patatawarin mo lang siya kasi meron ka pang kailangan sa kanya. Or nagbabait-baitan ka lang sa kanya kasi nga, syempre, for the sake sa inyong pagkakaibigan or for the sake sa inyong relationship. Hindi ganon. Okay? So, dapat taus-puso yung pagpapatawad, pagtulong at kabaitan na ipinapakita ninyo or natin sa kapwa-tao, sa ating kapwa-tao. Okay? So, tandaan natin na ito yung utos ng Diyos sa atin. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Okay? Makikita naman natin to sa Matthew 22 verse 39. Okay? So yun. Actually, napakadali lang. Napakadali lang itong ating topic. Pero, pag i-apply na natin ay napakahirap. Kailangan nating magdasal sa Panginoon. Siyempre, humingi tayo ng gabay or ng tulong sa ating Panginoon para magawa natin to ng maayos. Para siya yung mag-guide sa atin. Hindi lang yung, sabi ko nga, hindi lang yung gagawin mo kasi napipilitan ka or gagawin natin kasi napipilitan tayo. Hindi ganon. So, offer love to others. Okay? Mateo 22:39, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Yun. So, kanina ang una, worship God first. At ang pangalawa is offer love to others. Isang letter na lang para mabuo yung ating wow. Talagang wow na wow ngayong umaga. Okay. Ang pangatlong letter is W. Ito yung walk in love daily. Walk in love daily. Hindi porke
Hindi lang porke sa salita natin, naririnig yung salitang pag-ibig, love, panagayat, pagmamahal. Dapat nakikita natin or dapat nakikita sa ating mga ginagawa sa ating sarili or dapat nating makita ito sa pang-araw-araw nating gawain. Ganon. So, hindi lang porke, yun nga, sabi ko, kapag nandyan na si best friend, ipinapakita mo lang yung love na tumulong or magpatawad sa kanya, pero pag nakatalikod na, wala na. Kasi nga, di ba? Di ba? Hindi nga ni dapat ganon. Di ba? Kailangan pantay. So, kung worship God first, yan. So, dapat gawin natin yan. At kung offer love to each or offer love to others, gawin din natin yan para pantay. And walk in love daily. Yan. So, walk in love daily, hindi lang sa sarili natin or hindi lang dapat natin sa salita na nababanggit or nakikita ang salitang love, kundi sa mismo nating gawain araw-araw. Kasi walang silbi yung love na ginagawa natin kung tayo lang. Kung sa sarili lang natin. Kaplastikan ang tawag sa ganon. Okay? So, walk in love daily. Okay. So, mamuhay tayo na may pagmamahal tulad ng itinuro ni Jesus. Okay? Mamuhay kayo sa pag-ibig. Makikita naman natin ito sa Ephesians 5 verse 2. Efeso chapter 5 verse 2. Yun. So, napakaganda ng lesson natin. Kahit sabi ko nga, kahit short lesson lang ito, pero puno ito ng ingredients. Okay? Puno ito ng recados. Nandyan na lahat. Okay? So, yan. I-enumerate natin or kumbaga balikan natin ang worship God first. Okay. So, worship God first, ang tunay na pag-ibig ay nagsisimula sa pag-ibig natin sa Diyos. Kapag mahal natin ang Diyos, natututo tayong magmahal ng tama sa ibang tao. Okay. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso. Makikita natin ito sa Matthew 22 verse 37. Okay. So, offer love to others. So, ipinapakita natin ang pag-ibig sa pamamagitan ng kabaitan, pagpapatawad, at pagtulong sa kapwa. So, ito ang utos sa atin ng Diyos. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. So, makikita naman natin ito sa Matthew 22 verse 39. And the last, is yung walk in love daily. Walk in love daily, hindi lang dapat salita.
Hindi lang dapat salita ang pag-ibig. Love, I love you too. Ganon, hindi lang ganon ha. So, hindi lang dapat salita ang pag-ibig. Dapat itong nakikita sa mga ginagawa araw-araw. So, mamuhay tayo ng may pagmamahal. Ayun, mamuhay tayo na may pagmamahal tulad ng itinuro ni Jesus. Okay? So, mamuhay kayo sa pag-ibig. Yun. Makikita naman natin ito sa Efeso chapter 5 verse 2. Yun. So, napakaganda, di ba? So, worship God first, offer love to others, and walk in love daily. Wow! The power of love. Ayun. So, makapangyarihan nga talaga ang love. Kaya kung minsan, kung hindi natin alam gamitin sa tamang paraan, yung love ay sa iba na pupunta. Diba? Ganon. So, kailangan matuto tayong gamitin ng husto or ng tama ang salitang love kasi maraming sangay yan. Yun. Hindi lang iisa, hindi lang tatlo, kundi marami. Yan. So, dito na tayo sa ating conclusion. Okay. So, kapag sinusunod natin ang salitang wow or ang acronym na WOW, worship God, offer love, and walk in love, nagiging magandang ang tawag doon? Yun. Nagiging magandang patututo. Yun. Nagiging magandang patututo. Yun. Nagiging magandang patutuo. Nagiging magandang patutuo tayo ng pag-ibig ng Diyos sa mundo. Okay? So, yan, sana ay nakapagbigay ako ng kahit konting kahit konting topic sa umagang ito at nawa ang Panginoon ang siyang gumabay at magbigay sa atin ng buong kalakasan upang tayo ay mamuhay sa pag-ibig na dakila, no? Na true, kumbaga. So, sabi ko nga, ingatan natin ang mga salitang ito or kailangan nating, kumbaga, isabuhay ang wow, the power of love. So, yun. So, manalangin muna tayo. So, our gracious Heavenly Father, maraming salamat sa umagang ito na iyong ipinagkaloob sa amin na natapos namin ang umagang ito na punong-puno kami ng bagong kaalaman na buhat sa iyong kasulatan, Panginoon. Nawa, ang aming natutunan sa umagang ito ay amin po itong maisabuhay sa aming pang-araw-araw at sana, Panginoon, ay hindi lang ito yung pagkakataon na kami ay makapakinig ng iyong mga salita. Ganon din po ang mga nandito sa online GC or sa group chat na ito, Panginoon. Ikaw po ang siyang tumulong, gumabay, at magbigay ng kalakasan sa lahat.
Ito po ang aming idinadalangin sa pangalan ng iyong anak niya si Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Maraming salamat sa inyong lahat at sa Diyos ang papuri. Good morning to all of us. Maraming salamat, Brother Ray, for that wonderful message from the Lord this morning. Oh, the power of love. Worship God. Offer your love. Walk in love. Napakagandang salita ng Panginoon na ating napainggan na naibahagi sa atin. Nawa ito ay ating magawa sa ating mga araw-araw na pamumuhay. Nawa ito ay ating naisa puso, ating naisa isip, at ating naisa gawa. Pagkat napakaganda talaga kung ikaw ay mas laling worshiping God first into our life. No? Paggising ng umaga, let's pray agad-agad. Yan. Praying is so very important. Our personal devotion to God is very important. Kasi yan ang nambubuhay sa ating spiritual na pamumuhay. Offering our love to others, siyempre, ito ay isa namang pagpapakita ng kagandahang loob that you are offering the love of the Lord channeled by you, no? And walk in love every day or daily, walking in love. So, hindi lang sa salita, hindi lang sa gawa, araw-araw nating itong gawin. Hindi lang ngayong araw na ito, kundi every day of our life. Every day of our life. Yan. Yan ang nais ng Panginoon. So, maraming salamat and dadako na po tayo sa ating mga prayer concerns sa umagang ito. We will pray of yung mga dati nating ipinag-pray. Okay, alam na natin ang lahat ng ito. And patuloy natin pag-pray pa rin. Siyempre, yung mga prayer requests na naidudulog sa atin. At kung kayo ay may prayer request sa ating mga kapatid na nakikinig sa ating YouTube channel, you can type that in the comment box and we will read that and we will pray. We will pray. Tutulungan namin kayo na ipag-pray ang mga prayers na yan. Pero kung ayaw nyo namang maibulgar masyado, pwede nyo i-text sa number na 0985-867-8322, 0985-867-8322. Yan. So, para mawasan natin at ating may pag-pray. Yan. So, yan. So, atin na pong ipag-pray ang mga prayer concerns natin, mga prayer request natin sa umaga pong ito. Manalangin po tayo. Maraming salamat o Diyos sa iyong kapangyarihan ng iyong pagmamahal. Lord, we are very thankful for your words na we heard in this morning. Talagang napakadakila ng iyong pangalan, napakadakila ng iyong pag-ibig sa amin. Maraming salamat sa walang hanggang pag-ibig mo, Lord God, sa amin. Maraming salamat. At ngayon ay nandito na naman kami upang makikinig ng iyong mga salita. Hayaan mo na ang iyong pag-ibig ay aming may sa puso at aming may sa pamuhay. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. O Panginoon, hallelujah. Ikaw ang may dakila sa aming mga buhay. Ikaw ang mapupurihan sa aming mga buhay. We are praying, O Lord, sa umagang ito. We are praying for sa magdamag na aming pinapanalangin, Panginoon, ang mga prayer concerns na ito. We are praying for Brother Daniel na siyang maoperahan ng bato
Lord God, we are praying that bless him, at ikaw ang mag-work out sa kanya. Ikaw ang mag-bless sa kanya, Panginoon. I-bless mo ang kanyang buhay, i-bless mo ang kanyang i-bless mo ang kanyang pagka-opera, Lord God, at ikaw mag-provide ng financial needs na pangangailangan niya. Lord, hallelujah. Ganun din, Panginoon, we are praying for ganun din, Panginoon, we are praying for the family of Sister Angela. Ikaw ang mag-bless sa kanila, i-comfort mo po sila, at ikaw ang siyang patuloy na mag-work out sa mga buhay nila. Lord, we are praying our churches out there. We are praying that you bless them, at lahat ng i-bless mo ang kanilang mga churches na to. Magkaroon nawa ng unity in preaching your word, in giving you the unity of the unity of preaching your salvation, Lord God. Lord, thank you for your goodness, for your love. Thank you for everything that you have done, Lord God, in our life. Maraming salamat, O Diyos. Maraming salamat. We are praying sa mga missionaries out there. We are praying na ikaw mag-bless sa kanila at gumabay sa kanila, Lord God. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan. I-bless mo ang kanilang mga pangangailangan sa araw-araw na kanilang pamumuhay. Maraming salamat, at lahat po ng mga ito ay ang pinapanalangin, Lord God. Ano man ang hindi pa namin naalala, we pray that you know our heart, our mind, Lord God. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Ikaw mapurihan, ikaw may dakila sa aming mga buhay. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming mga panalangin. Amen. Maraming salamat, mga kapatid, kay Kristo. At ikaw mag-bless ang Diyos ang mag-bless sa bawat isa sa atin. Ang Diyos ang siyang mapapurihan sa bawat isa sa atin. Hallelujah. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Yan. So, maraming salamat muli, at atin pong tatapusin ang ating gawain sa pamamagitan ng isang awitin uli na ibabahagi po ng ating kapatid na ang ating kapatid na si Sister Mary Rose Imbian, at susundan din yan ng kanyang closing prayer. Muli, maraming salamat sa inyong mga nakinig sa umagang ito, and pasensya na sa mga naging aberya. So, maraming salamat, and God bless sa bawat isa sa atin. Oh Lord my God, when I am awesome wonder, consider all the worlds thy hands have made. I see the stars, I hear the rolling thunder, thy power throughout the universe displayed. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou
I scarce can take it in, that on the cross my burden gladly bearing, he bled and died to take away my sin. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. When Christ shall come with shout of acclamation and lead me home, where joy shall fill my heart, then I shall bow with humble adoration and then proclaim, my God, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art, how great thou art, how great thou art. Okay, tayo po ay manalangin. Heavenly Father, pinupuri ka po namin, niluwalhati ka po namin sa umaga pong ito. Maraming salamat, Lord, sa mensahe ng ito. Salamat, Lord, dahil muli ay ang iyong salita ay naging paalala na naman sa bawat isa sa amin. Tunay nga, Lord, na ikaw yung dapat naming unahin sa tuwing kami ay magigising. Hindi nga, Lord, na napakasarap na sa aming paggising, Panginoon, ay nararanasan po namin ang iyong banal na presensya. Lord, humihingi rin po kami ng kapatawaran. Minsan, Lord, mas inuuna pa po namin yung mga ibang bagay kaysa magpuri sa'yo, kaysa magbasa ng iyong mga salita. Pero Lord, salamat dahil sa iyong mga paalala na muli ay sa tuwing magigising kami, dapat naming mas unahin, Lord, or dapat naming hanapin, Lord, yung iyong presensya sa aming pagising. Lord, dalangin po namin sa araw po na ito, Lord, lalo na po yung mga papasok sa trabaho. Nawa, Lord God, i-bless mo po yung mga hanap buhay nila. Kung meron man kaming mga kasama na pumapasok din sa school, give them knowledge and wisdom, O Lord. At salamat din, Lord, sa yung speaker na ginamit mo po sa umagang ito. Nagtitiwala kami, Lord, na iingatan mo po kami sa buong maghapon po na ito.
Grabe, Lord. Pray rin po namin, Lord, yung iyong protection sa hanggang sa matapos po, Lord, yung araw po na ito. Pinupuri ka po namin, nilwalhati ka po namin. Ito po ang aming samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.